Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Hindi mo ba naisip na asawa ko ng kapatid mo? Sabi ko, nahihirapan habang nakatayo pa rin siya sa harap ko, ilang distansya lang ang layo. Habang ako ay pilit na idinidikit ang sarili sa dingding na nasa likuran ko. Humakbang siya at mas lalong lumalapit sa akin. Ikaw, hindi mo ba naisip na kapatid ako ng asawa mo? Napipi ako. Tama siya. May parte sa akin na ginugusto rin ang anumang meron sa pagitan namin. Hinawakan niya ang balikat ko, pababa sa siko. Hinila niya ako papalapit sa kanya. Nagtayuan ang mga balahibo ko nang maramdaman ang labi niya sa ibabaw ng tenga ko. Alam kong pareho tayo ng nararamdaman, Jonah. Ang totoong tanong ay kung hanggang kailan mo kayang pigilan. Mahina niyang sabi. Tuluyan na akong natigil sa paghinga nang maramdaman ang mga labi niya sa akin. Dahan-dahan at banayad, sinusulit ang pagkakataon. Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jonah, 33 years old. Lumaki ako sa probinsya. Sanay sa maagang paggising, sa mga gawaing bahay, at kung paano dumiskarte sa buhay. Nang magpakasal ako kay Erickson, alam kong hindi magiging madali ang buhay naming mag-asawa. Seaman kasi siya. Ang trabaho niyang minahal ko dahil sa pangarap, at kinamumuhian ko dahil sa distansya. Dalawa lang silang magkapatid, at dahil matanda na ang mga magulang niya, napagdesisyonan naming tumira na lang sa iisang bubong para may mag-alaga, may kasama at may karamay sila. Salamat sa pag-iintindi, mahal. Balang araw, bubukod din tayo ng sariling atin. Iyon ang sabi sa akin dati ng asawa ko. Hindi ko yun tinutulan. Wala akong reklamo, Miss Roxy. Sa isip ko noon, pamilya na rin naman sila. Kapag umaalis si Erickson, parang natututo na lang ako na magbilang ng araw. 3 buwan, 6, minsan mas mahaba pa nga. Ang tanong, Miss Roxy, masaya ba kami? Oo, sa simula. Sa mga unang tawag, sa mga unang padalang pera, sa mga pangakong konting tiis na lang. Pero sa paglipas ng panahon, may mga gabing ako na lang ang gising. May mga araw na mag-isa akong nagdidesisyon at may mga sandaling asawa lang ako sa papel, hindi sa presensya. Doon pumasok si Elson, ang bayaw ko, ang kakambal ni Erickson, pero sa maraming paraan, magkaiba sila. IT si Elson, work from home ang trabaho kaya laging nasa bahay. Isang byudo si Elson, 1 taon nang nakalipas mula nang bawian ng buhay ang asawa niya dahil sa komplikasyon sa puso. May isa siyang anak at hindi ko alam kung paano, pero ako ang naging natural na nag-aalaga. Siguro dahil sanay ako, at siguro dahil wala ring ibang pwedeng asahan, at siguro din dahil wala rin kaming anak na Erickson. Araw-araw kong nakikita at nakakasama si Elson. Sa almusal, sa sala, sa kusina, tahimik siyang tao. Hindi madaldal o palatanong, pero kahit ganon, ramdam ko ang presensya niya. Kapag naghahanda ako ng pagkain, siya ang kusang naguhugas ng pinggan. Kapag pagod ang mga magulang na Erickson, siya ang nagbubuhat. Kapag pagod ang mga magulang na Erickson, siya ang magbubuhat kasabay ko. Kapag gabi na at tulog na ang lahat, nananatili siyang gising kaharap ang laptop at minsan ako ang nasa gilid ng paningin niya. Hindi ko agad pinansin dahil wala naman dapat pansinin. Bayaw ko siya at asawa ako ng kapatid niya. Pero may mga tingin na hindi mo kailangang ipaliwanag para maramdaman. May mga sandaling hindi niya sinasabi pero alam mong naroon. At habang abala ako sa pag-aalaga sa anak niya, sa pag-aasikaso sa bahay, sa paghihintay ng isang asawang nasa gitna ng dagat, unti-unti kong napagtantong
hindi lang pala ako ang nagiging sandalan ng isang pamilya. May isang taong tahimik na tumitingin at hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang ipagwalang bahala yun. May mga araw na hindi ko namamalayan kung paano naging ganoon ang takbo ng bahay. Si Elson ang kaagapay ko sa lahat. Sa pamamalengke, sa pag-aalaga sa anak niya, sa pag-aasikaso sa mga magulang nila ni Erickson. Parang natural na lang, Miss Roxy. Kapag may kailangang ayusin, si Elson ang tinatawag ko. Pwede mo bang tingnan to? Saglit lang, Elson. Pakihawak muna ha. At laging may sagot, lagi siyang nariyan. Minsan, may napansin ang biyanan kong babae. Alam mo, parang kayo na ni Elson ang mag-asawa rito ah. Biro niya habang nagtitimpla ng kape. Napatawa ako agad. Naku Nay, hindi naman po. Nagkataon lang talaga at kami lang ang palagi niyong nakakasama rito sa bahay. Naku Nay, hindi naman po. Nagkataon lang talaga at kami lang ang palagi niyong nakakasama rito sa bahay. Pero may kung anong kumirot sa dibdib ko. Dahil sa totoo lang, kung titignan mo ang mga kilos namin, parang kami nga, Miss Roxy. Siya ang kausap ko sa umaga. Siya ang kasama ko sa hapunan. Siya ang kaagapay ko kapag may desisyon sa bahay. Samantalang sa Erickson, boses lang sa telepono. Mukha sa screen, asawang naroon, pero wala. Isang gabi, habang pinapatulog ko ang anak ni Elson, narinig kong huminto siya sa may pintuan. Tulog na? Tanong niya. Oo, mahabang araw na naman. Panay din kasi ang laro kanina sa may kapitbahay. Maraming salamat, Jonah. Sabi niya, kung wala ka, hindi ko alam kung paano kami. Ngumiti ako. Ano ka ba? Walang anuman. Pamilya tayo, hindi ba? Tumahimik siya sandali bago nagsalita ulit. Nakakamiss tuloy ang pakiramdam na may asawang nag-aalaga at nag-aasikaso sa lahat. Swerte ang kapatid ko sa'yo. Nagkatinginan kami. Walang sinundan na salita ang mga titig na yon. Pero parang may bumigat na hangin. Pero parang may bigat ang hangin. Ngumiti lang ako at pilit na iwinaglit sa isip ang kanyang mga sinabi. Dahil nasa iisang bubong lang kami, ay madalas talaga kaming magkita at magkasalubong sa iba't ibang parte ng bahay. Sa sala, madalas kaming magkatabi. Hindi naman dikit. Kapag inaabot niya ang remote, napapansin kong nagiinit ang balat ko sa lapit niya. Kapag nagtatama ang mga kamay namin, mabilis kaming parehong bumibitaw. Parang pareho kaming napapaso sa apoy na kaming dalawa lang ang nakakaramdam. Minsan, sa sobrang pagod ko, nakatulog ako sa sofa. Pagmulat ko, may kumot na nakapatong sa akin. Si Elson ang naglagay. Hindi niya na ako ginising. Hindi rin niya tinagalan ang mga tingin. Pero sa simpleng kilos na yon, may kung anong umaalingaw-ngaw sa dibdib ko, Miss Roxy. Isang lambing na hindi ko dapat nararamdaman mula sa kanya. Bayaw ko siya, alam ko yun. Pero sa loob ng bahay na yon, sa mga araw na wala ang asawa ko, parang kami ang magkasamang humaharap sa buhay. Doon ako unang natakot dahil kahit wala pang nangyayari, parang may mali na. Ngunit kahit ganoon, in denial ako, Miss Roxy. Pilit kong hindi binibigyan ng mali siya ang anuman at iwinawaglit ang lahat sa isipan. Kasi hindi ba dapat ay ganoon naman? Pero may mga titig na kahit pilitin mong ipagwalang bahala, may bigat na hindi mo maikakaila. Nagsimula iyon sa mga maliliit na bagay. Kapag yumuyuko ako para buhatin ang anak niya, ramdam kong tumitigil sandali ang kilos niya. Kapag naglalakad ako papuntang kusina, parang sumusunod ang tingin niya. Hindi bastos at hindi hayagan, pero alam kong naroon. Isang hapon, naglalaba ako sa likod ng bahay. Mainit at pawisan, at suot ko lang ang simpleng damit pambahay. Lumabas siya para mag-abot ng sabon. Eto, Jonah,
Sabi niya. Nang abutin ko, nagtagal ng kaunti ang mga mata niya sa akin. Salamat. Mabilis kong sabi at pilit na iniiwas ang sarili ko. Jonah. Bigla niyang tawag ng mahina. Pagod ka na naman. Sanay na ako, Elson. At isa pa, ayoko na tong ipagpabukas. Sagot ko at ngumiti ng pilit. Hindi siya umalis agad at parang may gusto siyang sabihin. Pero pinili niyang manahimik. Noong gabing yon, sabay kaming naghahapunan. Tahimik ang bahay at naroon lang kaming dalawa at ang mga matatanda. Habang nagsasalin ako ng tubig, napansin kong nakatingin siya ulit. May dumi ba ako sa mukha? Pabiro kong tanong para basagin ang tensyon. Umiling siya agad. Wala, pasensya ka na. Pero hindi niya sinabi ang totoo. At dun ko naintindihan, alam ko na ang tingin na yon. Hindi iyon tingin ng isang bayaw, Miss Roxy. Hindi rin tingin ng kapatid. Iyon ay tingin ng isang lalaking matagal nang may pagnanasa. At ng isang lalaking araw-araw akong nakikita saan yung hindi na ako naghahanda, hindi nagpapanggap at hindi nagtatago. Mas naging maingat ako simula noon. Mas maaga kong umaakyat sa kwarto. Mas maikli ang mga usapan at mas pinipili kong laging may ibang tao sa paligid. Pero kahit anong iwas, may mga sandaling nagtatagpo pa rin kami. Sa kusina, sa sala, sa tahimik na oras ng gabi. Isang beses, nadatnan ko siyang nakatitig sa litrato naming mag-asawa sa dingding. Kamukha mo talaga si Erickson, sabi ko at pilit na tinatawa ang sarili. Tumango siya, pero hindi kami pareho. May lalim ang boses niya na hindi ko gusto dahil ramdam kong totoo. At sa gabing iyon, habang nakahiga ako, gising ang isip ko. Iniisip ko ang mga mata ni Elson, ang paraan ng pagtingin niya at ang mas nakakatakot na katotohanan. Hindi na lang siya nakakaramdam ng kakaiba, Miss Roxy. Ako rin. At nangyari nga ang hindi dapat. Nangyari nga ang sana ay hindi ko hinayaan. Nangyari iyon sa isang gabi na akala ko'y karaniwan lang. Tahimik ang buong bahay. Maagang natulog ang aking mga manugang. Si Elson ay nasa sala. Nagtatrabaho pa. Ako na may pababa-baba sa kusina at inaayos ang mga naiwang gawain. Jonah, tawag niya ng mahina. Pwede ka ba saglit? Lumapit ako. Walang kahit anong iniisip. Hanggang sa nakita ko ang itsura niya. Pagod, puyat, at may lungkot na matagal ko nang nakikita. Okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Tumango siya, pero hindi agad nagsalita. Tumayo siya para magtabi ng gamit, at sa pagdaan niya nagtagpo kami. Masyadong malapit, Miss Roxy. Isang segundo lang at isang hakbang lang sana palayo. Pero parang may humawak sa oras. Nagkabanggaan ang aming mga kamay nang hindi sinasadya. At doon, parang may kuryenteng dumaloy. Huminto kami pareho. Walang nagsalita at walang gumalaw. Ramdam ko ang paghinga niya. Mas mabigat at mas mabilis. Ramdam ko rin ang sarili ko kung paano ako biglang nawala sa tamang pag-iisip. Pasensya ka na. Mahina niyang sabi. Okay lang. Sagot ko naman pero hindi totoo. Dapat doon pa lang ay umalis na ako. Dapat bumalik na ako sa kwarto. Dapat naalala ko kung sino ako at kung sino siya. Pero imbis na umatras, nanatili kami sa ganoong posisyon. Isang yakap ang nangyari. Hindi ko na alam kung sino ang unang gumalaw. Umatras ako at lumapit siya. Hanggang sa tumama ang likod ko sa pader. Hinaplos niya ang aking mukha hanggang sa dibdib. Napasinghap ako sa ginawa niya. Dahan-dahan niyang iginalaw ang mga kamay niya sa aking binti at hinaplos ang mga yon. Ramdam kong tumigil ang aming paghinga at marahas ang halik na ibinigay niya. Hanggang sa hindi ko na matiis ang kanyang ginagawa. Ako na mismo ang humila sa kanya. Kumapit sa kanyang batok
at naglapat ang mga labi namin. At nang yakapin niya ako ng mahigpit, wala na kaming parehong makitang dahilan para tumigil. Sa bawat haplos at halik, ang lahat ng pagtutol ay natutunaw. Hindi na naigang rason ng gabing yun. Puro pagnanasa na lang at damdamin ang namagitan. Hanggang sa mismong parte ng bahay na yon, nangyari ang hindi dapat. Ang matagal naming pinipigilan. Sa wakas ay naiparamdam na namin sa isa't isa. Pareho kaming naghahabol ng hininga pagkatapos. Isa-isa naming pinupulot ang aming mga saplot at muling isinuot. Na tila ba ay walang nangyari. Na tila ay walang kasalanang naganap. Walang pamilyang nadungisan. Hindi na dapat tumaulit. Sabi ko sa nanginginig na boses. Tumango siya. Tama ka. Sagot niya pero hindi kami nagkatinginan. Bumalik ako sa sariling kwarto. Humiga sa bakanteng kama naming mag-asawa. Doon ko naramdaman ang bigat, Miss Roxy. Hindi lang dahil may nangyari, kundi dahil alam kong hindi na yun simpleng aksidente. At mas natatakot ako sa katotohanan yun. Na sa isang iglap, hindi ko itinulak palayo ang isang bagay na matagal ko nang pinipigilan. Akala ko kapag iniwasan ko siya, magiging maayos ang lahat. Akala ko sapat na ang katahimikan para burahin ang nangyari. Pero mali ako. Kinabukasan, sa bahay ay parang walang nagbago. May kumukulong kape, may tunog ng pinggan at may bata sa sala. Pareho pa rin ang oras ng gising. Pareho pa rin ang aming mga galaw. Pero may isang bagay na wala na. Ang pagiging normal namin. Hindi na kami magkatinginan ng maayos. Kapag napapadpad siya sa kusina, lalabas ako. Kapag naroon ako sa sala, sa kwarto siya pumapasok. Parang may linya sa gitna ng bahay. Sa hapagkainan, sabay kaming nauupo. Pero parang may pader pa rin sa pagitan namin. Masarap ba? Tanong ng biyanan ko. Opo. Sabay naming sagot pero hindi nagsabay ang tingin. Hindi na siya nagkukwento tungkol sa trabaho. Hindi na rin ako nagtatanong. Dati, siya ang unang tumutulong kapag may kailangang buhatin. Ngayon, kusa niyang iniiwas ang kamay niya. Parang takot na baka maalala namin pareho ang init na minsan naming naramdaman. Sa gabi kapag tahimik na ang bahay, naririnig ko pa rin ang pag-click ng keyboard sa kabilang kwarto. At kapag dumadaan siya sa tapat ng pintuan ko, humihinto sandali ang hininga ko. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil naaalala ko, Miss Roxy. Hanggang isang umaga, habang inaayos ko ang bag ng anak niya, napansin kong matagal siyang nakatingin sa akin. Parang nalilito ang kanyang mukha. Parang nagtatanong. Ngunit ang tukso, kapag minsan mo nang pinagbuksan, mahirap na itong hindian, Miss Roxy. At kahit ilang ulit mo itong pilit pagsarhan, alam na nito ang ibang daan. Tahimik ang bahay ng gabing yon. Dahil nga matanda na ang mga manugang ko, ay maaga na silang natutulog upang makapagpahinga. Mahimbing na rin ang tulog ng bata. Ako lang ang nasa sala, nakaupo at may hawak na cellphone na hindi ko naman talaga tinitingnan. Siya naman ay naroon din at kunwari ay abala sa kanyang laptop. Parang sanay na ulit kami sa katahimikan. Pero iba ang katahimikan ng oras na yon. Hindi na siya ligtas. May tunog ng orasan, may ilaw ng TV na bukas pero walang nanunood. At sa bawat segundo, parang mas humihigpit ang hangin sa pagitan namin. Tumayo ako para kumuha ng tubig. Kasabay ng pagtayo ko ay ang pagtigil ng pag-type niya. Jonah. Tawag niya ng mahina. Hindi ko alam kung bakit ako huminto at lumingon. Pero nang magtagpo ang mga mata namin, doon ko naramdaman na wala nang balikan. Wala nang iwas at wala nang katahimikang kayang sumalba. Wala nang takas, Miss Roxy. Lumapit siya ng dahan-dahan. Parang binibigyan pa ako ng pagkakataong umatras. Ngunit hindi ko ginawa. Ang kamay niyang sadyang dati iniiwas, ngayon ay naroon na ulit.
Hindi nagmamadali, hindi rin nag-aalinlangan. At sa mismong sala ng bahay na yun, kung saan naghihintay ako ng tawag ng aking asawa, doon ay tuluyang bumigay ang natitirang piraso ng tama. Tanging mabilis at malakas na tibok ng aming puso ang naririnig at mga hiningang pinipigilan at konsensyang sadyang tinatabunan. Pagkatapos ng mainit na sandali sa pagitan namin, muli ay nag-ayos kami na parang wala lang. Bumalik kami sa magkabilang dulo ng sala na parang walang nangyari. Isang hapon, habang bumibili ako sa tindahan, may dalawang kapitbahay na nagkukwentuhan. Mga bulong na hindi naman talaga ibinubulong. Parang may inangkas na si Elso na, sabi nung isa. Oo nga napansin ko rin. Baka may bagong nobya na. Mahigit 1 taon na rin naman mula nung pumanaw yung asawa niya, hindi ba? Parang may biglang humila sa sikmura ko. Hindi selos ang una kong naramdaman, kundi pagkabigla at kasunod nun, galit na hindi ko maipaliwanag kung saan nanggaling. Pag-uwi ko ng bahay ay naroon siya, nakatayo sa garahe at naglilinis ng kanyang motor. Elson, may gusto kong itanong. Sabi ko, pilit na steady ang boses. Lumingon siya sa akin. Ano yon? May inangkas ka raw na babae. Diretsa kong sabi. Kumunot ang kanyang noo at tila nagtataka. At? Sagot niya. Doon ako napatigil, Miss Roxy. Anong ibig sabihin ng at? Tanong ko, mas mataas na ang boses ko kaysa sa normal na tono ng pananalita ko. Tumayo siya ng tuwid. Tinanggal ang pamunas sa kamay at saka sinabi ang mga salitang hindi ko inaasahan. Bakit mo tinatanong? Hindi naman mali. Bakit ka nakikialam? May karapatan ka ba? Parang may tumama sa dibdib ko. Hindi ba? Sabi ko. Ngunit hindi ko rin itinuloy. Pilit ko pang kinakapa kung paano sasabihin. Ngunit naunahan niya na ako, Miss Roxy. Sabi niya na parang may naisip. Yun bang nangyari sa atin? Pagkakamali yun, Jonah. Tawag lang ng laman. Napaatras ako at parang sinampal. Malungkot lang ako noon. Dugtong niya pa. Siguro ay namiss ko lang talaga ang pakiramdam na may asawa at nagkataon lang na naroon ka. Timing. Parang sinaksak ang dibdib ko sa mga narinig ko. Parang ganun lang pala talaga ako. Isang pagkakataong dumaan. Isang katawang nandyan ng kailangan. Kung akala mo may ibig sabihin yun, nagkakamali ka. Sabi pa niya, malamig na malamig ang tono. Wala na akong nasabi ng mga sandaling yun. Hindi dahil wala akong gustong sabihin, kundi dahil biglang naubos ang lakas ko. Iniwan niya ako roon. Tulala at pilit pang pinoproseso ang lahat ng mga binitawan niyang salita. Simula noon, nagbago siya, Miss Roxy. Hindi na siya katulad ng dati. Hindi na tumutulong sa bahay ng may lambing. Kung dati parang kami ang mag-asawa, ngayon ay para na lang akong estrangherang nakatira sa iisang bubong. At sa katahimikang iniwan niya, doon ko napagtanto na mas masakit pa pala ang maituring na wala kesa ang matawag na mali. Hanggang sa dumating ang isang umaga na wala na si Elson sa bahay. Walang paalam maliban sa bakanting kwarto at ilang damit na wala na sa aparador. Sino ba namang mag-aakala na magagawa yun sa atin ni Elson? Mabait yung anak. Mabuti rin yung asawa kay Elaine. Ano kayang ipinakain sa kanya ng babaeng yun? Minsang sabi ni Mama sa hapagkainan. Sumama si Elson doon sa babae niya, kung saan ay hindi namin alam. Mas masakit pa roon ay iniwan niya ang anak niya. Iniwan sa amin na walang paliwanag. Lumipas pa ang ilang buwan. Umuwi ang asawa ko. Bumaba siya ng barko nang may ngiting matagal kong hinintay, Miss Roxy. May yakap na dapat sana'y nagpagaan sa dibdib ko. Pero hindi. Sa halip ay lalo akong nilamon ng konsensya. Tuwing hahawakan niya ang kamay ko,
Naaalala ko kung sino ang humawak doon bago siya. Tuwing magsasabi ako ng namiss kita, may boses sa loob ko na sumisigaw ng kasinungalingan at sa bawat gabing natutulog siya sa tabi ko, may takot na hindi ako pinapatulog. Paano kung biglang bumalik si Elson? Paano kung isang araw magsalita siya? Paano kung malaman ng asawa ko ang lahat? Wala akong kasiguraduhan, Miss Roxy. Walang kapanatagan. Ang tanging alam ko hanggang ngayon, nananatiling lihim ang lahat. Ito ang parusang araw-araw kong pinapasan. Ang mabuhay bilang asawa habang dala ang kasalanang walang nakakaalam maliban sa akin. At minsan naiisip ko, mas madali sanang mahuli kaysa mabuhay habang buhay sa takot na balang araw ang lihim ay kusang lumabas. Kung kayo po ang nasa katayuan ko, Miss Roxy, aaminin niyo ba mismo sa asawa ang kasalanang nagawa? O hayaan na lamang ito at magbakasakaling maibaon ng panahon? Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong oras. Lubos na gumagalang, Jonah.